Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Binbin Jewel, ang inyong guro sa araw na ito. Bago natin simulan ang ating klase, tayo muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Kumusta naman ang umaga ninyo? Nais kong malaman ang inyong kalagayan ngayon, kaya't gamit ang mga emoji, sabihin natin, kumusta kayo ngayon? Kung kayo ay masaya at nag-e-enjoy sa inyong mga karanasan at mga gawain, kung kayo ay may mga personal na suliranin o kalungkutan na kinakaharap, kung kayo ay may galit o pagkabahala tungkol sa isang bagay, kung kayo ay kalmado lang at tahimik sa kasalukuyan. Okay, may nakikita na ako. Mayroong masaya, may malungkot, kalmado. Ngayon, alam ko na ang mga nararamdaman ninyo. Alright, mayroon akong iilang alituntunin sa klase na ito. Upang maging maayos at produktibo ang ating klase, gamitin natin ang mga salitang ahoy upang maipahayag ang mga alituntunin na ito. A. Aktibo sa klase, maging aktibo sa ating mga gawain at partisipasyon sa klase. Maging handa sa mga diskusyon at mga gawain na ibabahagi ko sa inyo. H. Handa para sa klase, maging handa at mag-login sa ating online platform sa tamang oras. Siguraduhin mayroon kayong maayos na koneksyon sa internet at mga kagamitan na kinakailangan sa ating klase. O. Organisado ang lugar. Siguraduhin ang inyong kapaligiran ay malinis, tahimik at malayo sa mga abala. Magkaroon ng maayos na sistema ng pag-aayos ng mga gamit at materyales na gagamitin sa klase. Y. Yamanin ang oras. Ibigay ang mga buong atensyon at pakikilahok sa mga aktibidad sa klase. Sumunod sa mga takdang oras at mga deadline ng mga gawain upang matapos natin ang mga ito ng maayos. Upang malaman ko na kayo ay gising at handa, kapag sinabi ko ang salitang yohoho, ay i-type lamang sa chat box ang let's go. Ito ay upang masigurado na kayo ay aktibo at handa sa ating klase. Ngayon, maliwanag, yohoho. Okay, kayo'y gising at handa. Let's go! Matapos nating maipahayag ang mga alituntunin, mayroon tayong mga inaasahang makakamit mula sa ating talakayan. Ang mga inaasahang ito ay naglalayong masiguro na natutunan at naipamalas ng mga mag-aaral ang kanilang kaalaman at kakayahan. Narito ang mga inaasahang ito. Una, nahihinuha ang kaligirang pangkasaysayan ng binasang alamat ng kabisayaan. Naihahambing ang binasang alamat sa napanood na alamat ayon sa mga elemento at nakasusulat ng isang alamat sa anyong comics. Bago natin simulan ang formal na talakayan ay meron muna akong ipaparinig na kanta sa inyo. Alam kong ang lahat ay pamilyar na sa kantang ito. Ito ay ang anak na inawit ni Freddie Aguilar. Damhin ninyo ang kanta na para bang magulang ninyo ang kumanta nito at alalahanin ninyo ang mga sakripisyo na ginawa nila. Makinig ng mabuti dahil mayroon akong konting katanungan pagkatapos. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila iyong ilaw.
kalusugan pati pagtulog mo. At sa gabi nagpupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang inisip na ang kanilang ginagawa'y para sa'yo. Kat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha, at ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo napapansin. Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Okay, ako'y naantig sa musika, tila ba hinahaplos ang aking puso at isipan. Kayo ba, ganun din ba ang na-feel ninyo habang pinapakinggan natin ang kanta? Sige nga, i-type nga ang yohoho kung naantig din kayo sa kanta. Ayan, sobrang naantig ang lahat. Napukaw ang isipan at damdamin ng mga mababait kong estudyante. Mayroon akong mga katanungan ditong inihanda at magtatawag ako ng mga estudyanteng upang sagutin ito. Bini-bini, tungkol saan ang awitin na inyong napakinggan? Tama! Ang kanta ay nagsasalaysay sa isang bata na lumaki at naging matigas ang ulo. Sinuway ang payo ng mga magulang at napunta sa maling landas. Naging malapit ito sa masamang bisyo at nagdulot ito ng lungkot sa kanyang ina. Sa huli, nakaranas siya ng pagsisisi at napagtanto niyang nagkamali siya. Ginoo, paano mo pinapahalagahan ang mga payo at gabay ng iyong magulang o mga tagapag-alaga? Ayun, naway hindi ka magbago at maging mabait na bata ka hanggang sa iyong paglaki. Ngayon naman ay may ipapakita akong larawan sa inyo. Ang gagawin nyo lang ay paunahan sa pagbuo ng pamagat ng isang alamat gamit ang 4 na larawan na inyong makikita. Naku, ito na naman si ma'am, magpapahula na naman. Gusto ko lang tingnan kung nakikinig pa ba sa akin ang mga mababait kong estudyante. Ang bawat larawan ay magbibigay daan sa inyo na makalikha ng isang salitang magiging bahagi ng pamagat. Handa na ba kayong magsimula? Ang unang tao na makakabuo ng isang pamagat at ilagay sa chat box ang kanyang sagot ang mananalo. Wow! Nakita ko ang inyong mga pamagat na lumalabas sa chat box. Napakagaling, mga mag-aaral. Ang unang nakabuo ng pamagat ay si Ginoo.
Mahusay. Tama ang alamat ng isa ng 7 makasalanan. Gusto nyo pa ng isang laro? Maglalaro pa tayo. Ang kasunod na laro ay tatawagan nating buuin mo ako. Ang inyong gawain ay buuin ang mga kulang na salita gamit ang mga larawan na inyong makikita. Pagkatapos, gagamitin ninyo ang mga nabuong salita sa isang makabuluhang pangungusap na pwedeng iugnay sa kantang napakinggan o pwede ring sa toong buhay. Handa na ba kayong magsimula? Mag-thumbs up nga? Yohoho! Sige, simulan na natin! Ano ang nakikita nyo sa unang larawan? Ayan, nakikita ko na ang inyong mga sagot. Ang sagot ay pagmamahal. Ang kasunod na larawan, ano ito? Tingnan ko nga ang inyong mga sagot. Tama, ito ay nagmamakaawa. Ano naman ang pangatlong larawan? Okay, ito ay swail. At ang pang-apat na larawan, ano ito? Tama, ito ay kalungkutan. At ang panghuling larawan ay pagsuway. Alam niyo ba ang rehiyon ng Visayas sa Pilipinas ay sagana sa mga kwentong bayan at alamat, kung saan marami sa mga ito ang nagbigay pangalan sa iba't ibang lugar. Isa sa mga alamat na ito ay mula sa mga Ilonggo, na nagkukwento tungkol sa Islas del Siete Picados o Isles of the Seven Sins na mas kilala ito bilang Siete Picados. Ang grupong ito ng 7 isla ay matatagpuan sa pagitan ng mga bayan ng Buena Vista, Guimaras at Dumangas, Iloilo. Ito ay isang umuunlad na atraksyon para sa mga turista, kasama ng isa pang maliit na isla na tinatawag na Roca Encantada o Enchanted Rock, na matatagpuan sa isang kalayuan mula sa dalampasigan. Bawat alamat ay may mga elemento tulad ng sumusunod. Ang banghay na payak lamang, subalit magkakaugnay ang mga pangyayari na may layuning masagot ang pinagmulan ng mga bagay, lugar, pangyayari o katawagan. Ito ay nahahati sa mga bahagi. Una ay ang panimula. Dito nagaganap ang pagpapakilala at suliranin ng pangunahing tauhan. Pangalawa, papataas na pangyayari. Nagtatangkang malutas ang suliraning magpapasidsi sa interes ng mga mambabasa. Pangatlo ay ang kasukdulan. Dito haharapin ng mga pangunahing tauhan ang kanyang suliranin. Pababang pangyayari. Dito nalulutas ang suliranin patungo sa wakas. At huli, wakas na nagtatapos ang akda ang mga tauhan na gumaganap sa alamat na maaring pangunahin, pantulong at iba pang tauhan. Ang bawat isa ay may mahalagang papel na ginagampanan sa kabuuan nito. Mayroon ding tagpuan na naglalarawan ng lugar na pinaganapan ng mahalagang pangyayari sa isang alamat. Ngayon naman ay ihanda ang sarili dahil magkakaroon tayo ng dugtungang pagbasa. Ang alamat ng 7 isla ng makasalanan. Okay, natapos na natin ang ating dugtungang pagbasa. Napakahusay ninyong magbasa. Ngayon ay gagawa tayo ng 2 gawain upang matasa ang inyong pag-unawa sa mga alamat na ating napag-aralan. Gawain 1, piliin ang tamang sagot sa bawat tanong na makikita sa ibaba at bilugan ang tamang sagot. Pakibilugan ang tamang sagot para sa bawat tanong. Siguraduhin ninyong mabasa at unawain ang bawat tanong ng mabuti bago pumili ng sagot. Gawain 2, basahin ang mga sumusunod na katanungan at sagutan ito sa loob ng 2 hanggang 3 pangungusap lamang. Handa na ba kayong simulan? Kung wala ng tanong, maaari na ninyong simulan ang pagsagot sa inyong Google Form. Ipagpatuloy ninyo hanggang sa matapos ang lahat ng gawain. Magkakaroon tayo ng takdang aralin na makakatulong sa inyong mas maunawa ng mga elemento ng isang tradisyonal na alamat. Pangkatang gawaing pansulatan, bumuo ng sariling alamat sa paanyong comics. Gawing gabay sa pagbuo ng iyong alamat ang mga elemento nito.
Natapos na natin ang ating aktibidad at talakayan tungkol sa alamat ng isla ng 7 makasalanan. Nais kong magpasalamat sa inyong lahat sa inyong aktibong pakikilahok at pag-unawa sa mga aral na ating napag-aralan. Ang inyong mga pananaw at insights ay napakahalaga upang mas maunawaan natin ang kahalagahan ng mga tradisyonal na kwento at alamat sa ating kultura. Patuloy nating pagyamanin ang ating kaalaman at pag-unawa sa mga ganitong uri ng mga kwento. Magandang araw sa inyong lahat at hanggang sa muli.